Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Isang netizen ang nagreklamo sa Davao City. I don't know kung siya lang ba ang naka-experience nito, pero hindi talaga siya nagpapigil mga kabibig kung saan nireklamo niya ang resibo ng kanyang balota na kung saan si Mayor Rodrigo Roa Duterte ang kanyang binoto, pero paglabas ng balota ng resibo, Nograles ang lumabas. Naku po, at may experience din si Chito Samuntina, isang vlogger, sikat na vlogger from Davao, na nag-overvote at 0 ang kanyang senador. Ano ba ang magiging solusyon nito ng COMELEC? Kasi parang nasayang lang eh. Alam naman natin si Chito Samuntina ay talagang supporter yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And I'm sure, supporter yun ng PDP Laban. Marami daw ang naka-experience ng overvote. At mostly nito ay mga supporters ng PDP Laban. Paano yan? Sayang ang boto mga kabibig. Kaya eto may isa akong videong ipapakita sa inyo kung saan talagang parang nagalit ang isang tao nung nalaman niya na hindi si Duterte ang lumabas sa kanyang resibo, sa kanyang balota, kundi si Nograles mga kabibig. So, eto kabibig, wait for a while, hanapin ko yung video kung saan galit na galit ang isang netizen kung bakit daw Nograles ang lumabas sa kanyang balota, sa resibo ng kanyang balota. So ito kabibig, i-share ko sa inyo. Ito mga kabibig ito yung share niya kanina. Yan po, Duterte po yung binoto niya. Nograles po yung lumabas. So si Sir po yung So ayan mga par, yun, si Sir nagreklamo sa tubangan kay Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas. So klaro po ito. So, Duterte po yung binoto niya. Nograles po yung lumabas. So si Sir po yung So ayan mga par, yun, si Sir nagreklamo sa tubangan kay Duterte ang binoto, Nograles. Nagreklamo yung bumoto kasi Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas mga kabibig. Nako, paano yan? Sa mga taga Davao dyan, sino ang naka-experience ng ganito? Comment down below. At ano ang solusyon ng COMELEC? Kasi ikaw boto mo yan May karapatan ka talagang magreklamo kasi boto mo yan. Diba? Tapos ang lumabas, yung hindi mo binoto, ano to dayaan? Dinaya nyo ba? Or anong naya sa boto ko? Diba? So yan kabibig, yun ang mga trending news ngayon na kung saan lantaran, as in daming problema ng COMELEC ngayon. Sabi ng iba, akala namin na paghandaan dito ng COMELEC, bakit ganito lang ang ba't ganito ang nangyari? Kaya kabibig, may experience ang isang sikat na vlogger sa Davao kasi para na overvote at nag-0 ang kanyang numbers of senators. So, pakinggan natin ang kanyang kabuuang istorya kasi isinalaysay niya kung ano ang nangyari. Okay. Let's listen to this mga kabibig Okay, let's watch. Sir Chito, maayong hapon. Kanino sir? Audio lang nato sir. Ayan, audio. Audio, kaya di madunggan. Okay. Ayan, madunggan. Naririnig na po ba? Yes, okay. Go ahead po sir. Okay. Okay na. Pagtatagalog po ako ngayon, pasama sa Tagalog. Hello po sa inyo, Sir Jade, Prof. Malu, kay Sir Jay at kay Coach Oli. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon na Sir Chito at nabalitaan namin na kayo bumoto na at ngayon nasayang daw ang boto ninyo dahil mali po yung bilang ng ACM. Pwede ho ba nyo maikwento po yan para sa ating mga kababayan? Sir. So kanina pumila ako around 7:30. So 1 hour akong nakapila. Pagpasok ko sa presinto, bumoto na ako, nag-shade. Nag-shade na ako sa mga binoto ko. Pag punta ko dun sa may makina, para ipasok na dun sa makina yung balota, sinabihan ako nung nagfa-facilitate na pwede ko daw ma-review sa screen, ma-verify yung mga votes ko. Sinignan ko naman, tama naman siya. Pero nung lumabas na yung resibo ko,
nagtaka ako kasi sabi ko, ba't parang nakalagay senators, ba't parang walang laman? Oh. Pero sa local, ando naman yung mga nakasto na vote. Nung tinanong ko yung facilitator, sabi niya, sir, nakalagay po overvote. Sabi ko, paano nag-overvote? Overvote. Tama naman yung nilagay ko na 12 senators. No? Nung chinek ko ulit yung screen, napansin ko, although meron naman siyang it could be mali on my end, kasi may mga marks siya nung mansa nung 8. Oh. Yan. Sorry po. Yes, go ahead. May mga mansa po siya nung, pasensya na po. Yes, sir. May mga mansa po yung balota ko, pero hindi naman po yung mansa na isipin mo na magiging makaka-apekto siya because hindi naman siya nagmukhang shade. Parang guhit lang na maliit. Parang ganun lang. So yun lang yung nakita ko po, sir. Yun lang din ang sigurong pwedeng maging rason kung bakit nag-overvote ako. Pero nung lumabas po kasi ako, gusto ko pong magreklamo, pero walang nag-a-assist sa akin. Tinanong ko po yung mga watchers, sabi ko, ganito ba may mga ibang reports na ba na incidents na katulad ko? Sabi niya, sir, actually meron na pong isa kanina. I'm not sure kung sa same presinto din kung saan ako nag-cast ng vote. Yung in-upload ko po na video, supposedly, hindi ko po sana talaga siya i-upload because ayoko na ng gulo sa social media. The problem is, ang dami ko nang nakitang same incident sa akin kung saan overvoting yung mga nire-report nila sa social media. So sabi ko, I think there's really something wrong. Ang sa akin lang, hindi ko po, wala pa akong paratang, hindi pa ako mambibintang, may dayaan. Ang sa akin lang is to question kung bakit ganito pa rin yung sistema ng ating pag-cast ng vote na ang dami naman palang palpak. So kung oversensitive naman pala yung balota natin, yung ginagamit nating marker, bakit hindi po nila yun correct earlier bago mag-election? Ang dami na pong reklamo sa social media. Chito, pwede ba kita... Ang nangyari kasi sa news ngayon, may around 200 na mga ACM ang nagre-reject ng balota. Kasi daw, sa sobrang init, nagre-react daw yung ACM. Grabe no, hindi mo nila alam kung ano ang nagti-trigger na hindi magre-reject ang ACM ng balota, ano ba ang as in, ay, ewan ko mga kabibig. Tawagin Chito na lang, no? Yes po, sir. Na-videohan mo ba? Na-upload mo na? Kasi importante, yes, napakaganda yun po yung na-upload ko po na video, sir, is yung yung nag-share lang ako ng experience ko. However, kasi gusto ko sana, kahit picture na lang sabi ko, gusto ko pong, pwede ko bang picturean yung resibo na nakalagay doon overvote. And at the same time, yung screen, para makita sana ng mga tao, kung i-upload ko yung experience ko, makita nila kung yung mansang sinasabi ko na hindi naman, ang sa isip ko, hindi naman, I thought hindi makaka-apekto. Pinagbawalan po ako. So, I think yung failure ko lang din on my end as a registered voter and as a citizen of this country is hindi ko po masyadong na-research ng maayos ang mga rights ko pagdating sa botohan once nandun na ako sa presinto, kung merong mga aberyang mangyayari. So, yun lang din sana po yung gusto kong i-remind sa mga tao na alamin po nila dapat. Kasi kung nalaman ko lang earlier na kasi ang dami ko, I'm not sure correct me if I'm wrong, pero may mga nabasa din po kasi ako na pwede naman daw sanang makunan for documentation. Pero sinabihan kasi ako ng facilitator na bawal daw po kumuha ng video or picture.
Siguro, Chito, ang una doon, dapat na tingnan mo yung balota mo kung may markings, no? Ang overvote renders your ballot for that position void. Oo, no, so, sinasabi mo 12 ang binoto mo pero ang basa ng machine over, which means 13 or pataas. And you were saying na yung markings or may mga kwan yung balota, dapat po pag receive nyo ng balota at saka ng marking pen, sisilipin nyo po kung may mga markings or may mga smudges. Kasi that renders the ballot void. Now, dahil nabasa yon, hindi ka pwedeng humingi ng another chance dahil ang pagkabasa nga is overvote. But that does not discount your vote for the local. Kasi ang problema kasi ng balota natin, sa haba ng party list, di ba? Pagkahaba ng party list, ngayon bumoto ka, minsan pag yung balota tapos meron kasing percentage ng pagdat Pwede yung iba, dinadat lang. Pag ginuri mo ng ginuri, tumagos sa kabila, hindi binabasa ng machine. So yun yung mga problema. Tama rin yung tinanungan mo na hindi mo pwede siyang picturean. Kasi nag-cast ka na ng vote mo. Diba? So ang ating learnings for next time around, when you receive the ballot and the pen together with the secret folder, tingnan nyo lang sa ere kasi makikita nyo kung may smudges kuminsan kasi, nung dati pa, nung nag-uumpisa pa lang ang automated, merong kuminsang operation, suman. Binibigyan lahat na naghihintay ng suman. Di ikaw naman kuha, suman at tubig. Alam mo naman ang suman sa atin, di ba? So, wala ka naman panlinis. So, pag hawak mo ng balota, may marks. Hindi alam nung binigyan ng suman, operation yon. So, shade siya. Pag pinasok na gano'n, overvote ka, ma'am. Kasi, pero ang problema nakikita ko dito, Prof, no? Kung may nag-overvote ka, okay yun, dapat error. Hindi dapat mapupunta kung kanino yung boto. Hindi naman, hindi binilang yung 12 niya. Hindi so spoiled lang siya. Hindi papunta sa kanila. Hindi. At saka dapat, sa tingin ko, nagpapaalala kasi kanina sa experience ko, paulit-ulit yung lahat ng binibigyan, wag nyo pong didiinan, wag nyo pong didiinan. So, dapat may part din yung, hindi kung COMELEC yun, pero kailangan meron silang reminders din. Ang suggestion ko nga, Coach Oli, yung voter education going every year, wag yung papalapit lang ng election. Parang talagang masanay yung mga tao. Kasi even the time in motion, gaano katagal mag-fill up, gaano yung sa linya, ano ang mga rights ng botante. Correct. Regarding po sa overvote, may sagot po ang COMELEC. So, pakinggan natin ang sagot ng COMELEC tungkol sa overvote na pinag-uusapan at maraming naka-experience ngayon mga kabibig. So ito yung sagot ng COMELEC hinggil sa overvote na talagang pinag-usapan ito ngayon, lalo na ang naka-experience ang sikat na vlogger na si Chito Samuntina. Isang vlogger mula sa Davao City ang nagbigay ng ulat tungkol sa kanyang karanasan sa pagboto. Ayon sa kanya, matapos bumoto, tama ang lahat ng local candidates sa kanyang resibo. Sa national level, particular sa senatorial candidates, 12 ang kanyang ibinoto, ngunit ang lumabas sa resibo ay nag-overvote daw siya. Narito ang naging pahayag ni Attorney Laudianco kaugnay nito. From Davao, si Chito Samuntina, and naglabas po siya ng video kasi Bisaya siya, tapos i-translate ko lang po, attorney. Kasi daw nag-vote po siya ngayon. And then pagpasok po niya doon sa pinakita naman sa kanya yung sa watcher po, attorney, no? And then right after, paglabas po niya doon po, attorney, ang nakita po niya, pagdating po doon sa local, kompleto. Pagdating po doon sa list of senators, which is 12 po yung binoto niya, ang lumabas is overvote daw po siya. So, can you please give clarification po para mayroon lang po tayong counterpart po sa sinabi po niya, attorney? Dito lang po tayo.
Ganito lang po kasi, marami po kami natatanggap ng allegation. Again, hindi po ito binabaliwala ng COMELEC and we're taking this seriously. Ang sa amin lang po, mayroong prosesong legal. Kesa po magsabi nila, ano po ang pwede natin gawin? Una, botante mismo, ipanote mo under oath dun sa minutes. I-claim mo talaga yan, pirmahan mo yan, sumpaan mo yan, na talagang yan ang binutuhan mo. Bakit? Para kung meron man po magpa-file na election protest doon at bubuksan ang balota na yan, ang ballot box na yan, pwede namin magamit yung statement mo. Meron ka pang pwedeng gawin. Magreklamo ka po sa COMELEC formally. Kasi yan po yung sinasabi natin, kesa po mag-iingay tayo na walang kapupuntahan, daanin mo sa isang proseso na merong kapupuntahan. Election protest, magpaya ng reklamo, at pareho po yun ay sinusumpa. So hinihiling po sana namin, dahil nga po binibigyan importansya namin ng ganitong bagay, kung nanaisip po niya, mag-execute po sana ng isang affidavit, sworn affidavit patungkol sa bagay na ito. Baka po magamit ng nais magpabukas ng ballot box sa isang election protest. Isa po yun sa ating magiging basihan. Okay. Thank you po, Attorney. So yun po mga kabibig, ang explanation ng isang attorney galing sa COMELEC. So, yun mga kabibig, sa mga nag-overvote, well, inamin naman ni Chito na kung sana alam niya ang mga regulasyon, alam niya kung ano, sana yung kung ano ang pwedeng gawin, ay dapat ginawa na niya. Sinabi naman ni Chito na may pagkukulang din siya. So, kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Una, Duterte binoto pero Nograles lumabas sa resibo. Overvote na sayang ang boto ni Chino sa Muntina. Yun po mga kabibig, sinagot naman sila ng COMELEC kung ano ang dapat gawin. Yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Lalo na ngayon, ang dami mga nangyayari, ang dami mga istorya hinggil sa eleksyon 2025. Ang tanong, naging fair ba ang eleksyon ngayon? 100% ba na ginampanan ng COMELEC ang kanilang responsibilidad na ibigay sa taong bayan ang fair at ang magandang resulta sa eleksyon ngayon? And lastly, sino nga ba ang mananalo? Yung mga manok mo mananalo kaya o yung mga kontra na ayaw mo ay mananalo din pala? Yun lang po ang kabibig. Bye everyone. See you next time.